ang nakaraan. Kapag humingi ka sa kanya ng pag-ibig, hindi niya yung kaagad binibigay sa'yo, pero umasa ka na dadating din yon sa tamang panahon. At kapag humingi ka sa kanya ng lakas, ano ang binibigay niya sa'yo? Mga pagsubok para maging matatag ka. Mahal na mahal kita, Mirasol. Lari. Oras na ng paghuhukom, Mirasol. Ang mga nagmamalinis, hindi na dapat kinakaawaan. Pasensya ka na, ha? Medyo luma yung video. Ayoko ngang ilabas. Kaya lang, bumalik yung anak ng malandi. Bunga ng kahalayan ng isa ring disgrasyada. Ikaw yung nag-iisang anak na tinutukoy ko. Nakakatawa, di ba? Kasi akala mo, ang ama mo patay na. Pero hindi mo pala alam, nakakasama mo lang pala siya. Meet Father Larry, your holy biological father. Nagulantang ang lahat sa pinakawalang video scandal ni Leia na dati palang magkasintahan sila Father Larry at Mirasol. But wait, there's more. Si Father Larry pala ang tunay na ama ni Faith. Paano kaya mapapatawad ni Faith ang kanyang ina sa pagtatago nito ng buong katotohanan tungkol sa pagkatao niya? Saksihan natin ang makapigil-hinangang episode finale dito lang sa Tadhana. Itigil mo na to, Leia! Tapos na ang homily mo, Father. Matagal akong nanahimik. Gusto rin malaman ng taong bayan kung paano mo ko pinaibig at pinagpalit sa babaeng ito. Ay. Uy, bakit ngayon pa kasi? Ay, ano ba naman? Hindi ko pa man din alam anong gagawin ko dito. Diyos, ano ba yung sira? Miss, ano ang problema? Aha. Miss, ano ang problema ng sasakyan? Ayaw kasi niya umandar. Baka itong baterya may diferensya. Ha? Itong baterya? Ay, kukuha lang ako ng tools. Sandali. Uy, Leia, akala ko may kwento ka sa akin. ay, sandali. Nga pala, kalimutan ko. Di ba nasiraan ako? Bigla ba namang may mamang biglang sumulpot? Tinulungan ako. Pinaandar niya yung kotse. Ang galing niya! Alam mo ba naman, Mirasol, simula nung nakita ko siya, na-in love na ako sa kanya. At saka pakiramdam ko, malakas ang kutob ko, siya ang magiging asawa ko. Talagang, in love na talaga ako sa kanya, Mirasol. Leia, parang ang bilis, ha? Kailangan ko muna siya makita. Sabi mo, ipapakilala mo sa akin, eh. Ay, pupunta nga siya dito. Makikilala mo. Makikilala ko sa'yo. Yan na. Ayan. Inday, pakibukas nga yung pintuan. Uy, maganda na ba ako? Oo naman. Ha? Teka ba,
Sandali, iinom muna ako ng kape. Hi. Larry naman, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang basta-basta pumupunta dito. Tapos may dala ka pang ganyan. Paano pag nakita ni Leia? Hindi pa niya alam yung relasyon natin. Hindi ko pa sinasabi. Mirasol, huwag kang matakot kasi wala namang namamagitan sa amin ni Leia. Ikaw ang mahal ko. Mahal na mahal din kita, Larry. Mahal na mahal kita, Mirasol. Mahal na mahal din kita, Larry. Ayoko! Leia! Leia! Leia, ano ka? Hanap pa natin! Sandali! Akala ko, ikaw ang tulay sa pagmamahala namin. Yung pala, lihim mo na siya tinatrabaho habang nakatalikod ako? Leia, tumahimik ka. Walang tayo. Si Mirasol ang mahal ko at hindi ikaw. Pero kung gusto mo lalayuan ko si Larry, gagawin ko yun. Gagawin ko yun para sa'yo. Larry, pasensya na. Pasensya na, pero mas mahalaga sa akin ang pagkakaibigan namin ni Leia. Huli na! Sinira mo na ang pagiging magkaibigan natin. Traidor ka, Mirasol! Habang buhay ko to hindi makakalimutan. Tandaan mo, darating ang panahon, gagantihan kita! Pero mas pinili mong sirain ang pagiging magkaibigan natin, Mirasol. Kaya dapat lang na magdusa ka! Totoo ba ang sinasabi niya, Nay? Wala akong itatanggihan. Totoo lahat ng nakita mo. Pero wala akong niloko. Wala akong tinraidor. Nagkaroon kami ng relasyon ni Larry. Pero hindi pa siya pari noon. Matapos ang away nila ni Leia, sinunod ko yung sinabi ni Mirasol. Umalis ako ng Dolores. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Alang-alang sa pagkakaibigan nila ni Leia. Nag-aaral ako sa Maynila. Hindi nakarating balita sa akin na buntis ka. At ako ang ama mo, Faith. Lumipat kasi kami ni Ate Honor sa mga kamag-anak ko sa Pampanga. Pinili kong alagaan ang anak natin mag-isa. Bakit hindi mo sinabi sa akin to? Kasi alam ko na papasok ka na sa seminaryo. Ayoko sirahin ang bukasyon mo sa Diyos. Kaya pinili ko na palakihin yung anak nating mag-isa. Tinanggap ko na rin na ito yung pasang krus ko sa pagsira ng pagkakaibigan namin ni Leia. Mas pinili mo na itago sa akin ang kalahati ng pagkatao ko. Napakasama mo. Parang ginawa mo kalbaryo ko yung kalbaryo mo. Sige ngayon, sa harap ng Diyos, sa harap ng lahat ng taong to, gusto kong malaman nila kung gaano ka walang kwentang ina. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kapatid ko!
Tumawag kayo ng ambulansya! Mirasol na naman yung kapatid ko! Pagod na ako! Ano pa bang sakit ang gusto mo iparamdam sa akin, ha? Faith? Faith? Tahan na. Nandito na ako, hindi na kita iiwan, ha? Ano umiyak? Napakalupit ng Diyos sa akin, Peter. Kahit anong gawin ko, parang ayaw niya akong maging masaya. Faith, siguro hindi mo pa naiintindihan ngayon kung ano yung rason. Pero maniwala ka sa akin, hindi ibibigay ng Diyos sa iyan na hindi mo makakayang lagpasan. Kaya mo yan. Bakit parang ako yung nagbabayad ng kasalanan ng nakaraan? Bakit ganun? Faith, isipin mo na lang yung mga sakripisyo na ginawa niya sa'yo. Alisin mo na yung galit sa puso mo. Habang hindi pa huli ang lahat. Tama ka. Patawad na kita, Peter. Salamat, Faith. Pero mas magiging masaya ako kung papatawarin mo rin sarili mo. Pari ka na, ha? Gusto ko ikaw ang magkasal sa amin ni Joshua. Walang problema, Faith. Oo. Ako magkakasal sa inyo. Faith? Babe. Josh. Pinapagawa ko pala ito. Para dito kayo maglandian. Hindi. Babe, it's not what you think. Sinugod ko yung nanay mo sa ospital. Joshua. At ito yung madadatnan ko. Joshua, nagkakamali ka. Wala naman kaming ginagawang masama ni Faith. Nag-uusap lang kami. Usap. Hayop ka. Babe, tama na. Sinabi nag-uusap lang kami. Ano ba nangyayari sa'yo? Hoy, tumigil na! Tumigil ka na! Joshua! Ngayong napatawad na ni Faith si Peter at nagkaayos na ang dalawa, nangyari naman ang kagimbal-gimbal na sakuna. Ano kaya ang mangyayari kay Joshua? Hindi kaya tila kampanang panggising ito kay Faith para muling manumbalik ang kanyang pananampalataya? Mama, nandito na lang po kayo. Pasensya na po. Please, wag si Joshua. Please. Please, ako na lang kunin mo. Ako na lang pahirapan mo, please. Hindi na po ako karapat-dapat na maglingkod sa inyo. Pero patuloy ko pong dadalhin at ipamamalita ang inyong mabuting salita.
Sigurado kang kaya mo na? O, iwan mo na kita dito para makapag-usap kayo. Hanap muna ako ng hunk na nurse sa labas. Basta nasa labas na ako, ha? Tawagan mo lang. Dapat masaya akong nakikita kang ganyan. Dapat nagagalit pa rin ako sa'yo hanggang ngayon. Pero hindi nga kita kayang tignan na ganyan yung kalagayan mo. Hindi ko nga kayang ngumiti sa kalagayan mo ngayon, Nay. Hindi ko kayang mawala ka. Napunta pa rin ako doon, ha? Pero, masaya ako. Nakapiling kita ngayon. Sana napatawad mo na ako. Welcome home, anak. Sabi ko na nga ba eh, hindi mo ako matitiis. Ma, pumunta ako dito. Hindi para tumira kasama ka. Pumunta ako dito dahil gusto ko lang tuparin yung pinangako ko sa'yo. Na kapag sinaktan mo ulit si Faith, lalayo na ako sa inyo. Ako? Sinaktan ko si Faith? Eh di ba, ako nga yung susi kung bakit ngayon alam na niya buong pagkatao niya. Alam mo, imbis na galit ang maramdaman mo, di ba, pasasalamat? Pasasalamat, Ma? Ginulo mo nga yung buhay ni Faith, di ba? Ikaw may kasalanan kung bakit nagdurusa si Faith. Dahil napakasama mo! Nanay mo ko! Ako ang dapat mo kinakampihan! Hindi yan tinuturo sa seminaryo, Ma. Kabutihan. Yun dapat ang kinakampihan. Hindi ang kadiliman, Ma. Lalong-lalo hindi ang kasamaan. Anak! Anak! Hindi ko alam kung ilang beses kitang kwestiyon, pinagdudahan, isinumpa. Alam ko walang kapatawaran lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Lahat ng pangahamak ko sa'yo. Pero kung bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para itama lahat, hindi kita bibiguin. Pangako yun, hindi kita bibiguin. Pero iligtas mo lang lahat ng mga mahal ko, please. Parang huwag niyo na iligtas niyo yung mga mahal ko. Code Blue, room 101 and room 210. Again, we're having Code Blue in room 101 and room 210. Nay,
Joshua? Charging! Clear! Clear! Time of death, 3:15 a.m. Nay, gumising ka, please, please. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya na wala ka, Nay. Nay! Nay, huwag mo naman akong biruin. Ang galing mo, gumising ka, please. Nay! Nay! Mga! Lakayan mo! Kain! Inom! Ay, nako! Alam mo, nagigigil ako sa'yo eh! Naintindihan mo? Busy ang anak mo, ha? Ha? Kaya, nagigil ako sa'yo. Huwag mo ako magsusunod mo, ha? Naintindihan mo? Kain! Lakihan mo! Laki! Bago natin basahin yung susunod na libro, abay, gusto ko munang malaman kung ano ang natutunan niyo doon sa huling kwentong binasa natin. Ang parabola ng alibughang anak. O, sino gusto mag-umpisa? Ako po. Pwede ba akong mag-share ng mga aral na natutunan ko? Meron ho akong dalawang napakahalagang aral na natutunan. Una, ang aral ng pagpapatawad. Ang pangalawa, mula sa pinakamabait na pari na kilala ko buong buhay ko. Ang Diyos, sinakripisyo pati ang anak niya para sa kaligtasan nating lahat dahil mahal niya tayong lahat. Aasahan ko ho kayo sa kasal ko, Tatay. Pinapaubaya ko sa iyo ang responsibilidad ng pag-aalaga sa aking unika iha habang buhay. Kumapit ka lang, kumapit sa iyong pangarap. Tagumpay mo ay bunga ng iyong pagsisikap. Isipin mo lang, ang pagsubok ay may hanggan.
Sa wakas, tuluyan ang nawala ang kalbaryong pasan-pasan ni Faith nang matuto siyang magpatawad sa iba at patawarin din ang sarili niya. Ngayong Semana Santa, magnilay tayo at tanggalin ang mga pasan nating krus na ang dulot sa atin ay pagdurusa. Sa halip, punuin natin ang ating puso ng mga biyaya ng pagpapatawad, pagmamahal at pananampalataya. Umayo kayong mapayapa at salamat sa Diyos. Tapos na po ang ating misa. Nay? Babe? Okay ka lang? Sino kausap mo? Si... Ang buhay ay hindi lamang isang daan na iginuhit para sa atin. Ito ay isang daan na nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon na pumili at tahakin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera at ito ang mas pinalakas at mas pinagandang tadhana.